Ang mahiwagang lamesa. Noong unang panahon, sa isang lumang bayan na malapit sa dagat, may nakatirang 3 magkakapatid na nagngangalang Jack, Leo, at Clarence. Mukhang maganda ang kapalaran natin ngayong araw, tama? Ay nako, manahimik ka nga. Sumasakit yung likod ko sa trabahong yun. Hindi ako marunong mangisda. Yan lang ang trabahong meron roon. Maliban na lang kung aalis tayo sa bayan. Uy mga kapatid, tingnan niyo roon. Eto po, Ginoo. Naku, iyo, pagpalain ka. Nagpatuloy silang dumaan sa mga sirasirang gusali kung saan makikita ang mga mahihirap at malulungkot na tao. Salamat, Henry. Napakahusay nito. Isang magaling na sastre ang ama nilang si Henry at napakabuti ng puso. Malaki ang kinikita ni Ama. Kagaya natin, marami pa tayo pero... Di mo kailangan magpaliwanag. Tara na, para kumain ng hapunan. Aray! Aray ko po! Ama, marami ka po atang ginawa. Kailangan niyo pong magpahinga. Kung kaya pa ng kamay ko, ganoon din ang mga karayom ko. Ay, Ama, kailangan po namin maghanap ng magandang trabaho. Ngunit para doon, kailangan natin maglakbay. Mahirap kumita ng mas malaki. Ito lang ang tanging paraan para gumanda ang ating pamumuhay. Malalaki na talaga kayo, mga anak ko. Kung ito talaga ang gusto ninyo, gawin nyo. Pag-usayan ninyo, mga anak ko. Kaya kinabukasan, nagpaalam na sina Jack, Leo at Clarence at naglakbay na para sa tatahakin nilang landas. Ang ganda! Nakarating si Jack sa malaking kaharian. Sigurado makakahanap ako ng magandang trabaho rito. Naku, tindahan na isang karpintero. Mukhang maganda rito. Nagsimula siya bilang isang baguhan at nagtrabaho ng husto at maayos. Hindi ako makapaniwalang tumulong ako sa paggawa ng bubong. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pag-ukit ng mebles. Naku po, ayos yan. Lumipas ang ilang buwan, naging isang kahanga-hangang karpintero si Jack. At di nagtagal nagpa siya siyang umalis. Jack, sumama ka sa akin. Ano po yun? Naku po, isang pirasong kahoy? Maliit na lamesa. Magpakita ka. Sa harap mismo ng mga mata ni Jack, nagbagong anyo ang kahoy sa isang magandang mesa na mayroong mga masasarap na pagkain. Isa itong mahiwagang lamesa. Binibigyan ng gantimpala ang nagtatrabaho ng maayos at iyan, ang aking gantimpala para sa iyo. Kung tapos ka na, sabihin mo lang, mahiwagang lamesa, tapos na. Naku po, salamat. Isang malaking bagay po ito. Natutuwa akong marinig yan. At pagkatapos noon, naglakad na si Jack pauwi sa bahay nila. Nang pabalik na siya, napadaan siya sa isang bahay panuluyan. Nagugutom na ako. Wala man lang bakanting mesa? May nakita siyang isang mag-ina na nakaupo sa isang sulok. Nasa batang babae ang atensyon ni Jack na gutom na nakatingin sa pagkain ng mga tao. Para sa isang gabi po. Sandali, Ginoo. Sino po ang mag-inang iyon? Sila ba? Andito sila para sa isang gabi, nakagaya mo. Pero wala silang pera para sa pagkain, kundi sa pananatili lamang. Naawa si Jack, kaya pinuntahan niya ito at ginawa ang mahika. Maliit na lamesa. Magpakita ka. Kaagad na lumitaw ang lamesa na puno ng pagkain at mga inumin. Namangha rito ang mag-ina. Ang daming pagkain! Sinabi sa akin ng Ginoo ang lahat, kaya kumain lang po kayo. Naku, maraming salamat po, Ginoo! Walang anuman. Sige, kumuha kayo. Nang matapos silang kumain, binigkas ni Jack ang spell at nagbagong anyo ang mesa sa isang pirasong kahoy. Napukaw nito ang interes ng tagapangasiwa. Isa itong nakakamanghang balita. Kailangan makuha ko ito bago makaalis ang lalaking iyon. Nang gabing yon, nang tulog na ang lahat ng tao, pumunta ang tagapangasiwa sa silid ni Jack. Pinalitan ang mahiwagang kahoy ng isang normal na pirasong kahoy.
Nang pagsapit ng umaga, walang kamalay-malay na kinuha ito ni Jack at nagpatuloy sa paglalakbay. Matutuwa si Ama rito. Malapit na ako sa bahay. Mainit na tinanggap ni Henry ang anak. At sinabi ni Jack ang tungkol sa mahiwagang lamesa. Anak, napakaliit naman itong sinasabi mong mesa. Hintayin niyo po, Ama. Maliit na lamesa, magpakita ka. Paano kung... At baka isang... Ayun, isa na siyang mesa. Hindi po yun. Nagbabagong anyo po dapat ang lamesang ito. Naguguluhan ngayon si Jack. Patuloy na binibigkas ang spell pero walang nangyayari. Kaya sinukuan niya na ito. Sa isang malayong lugar nagtatrabaho si Leo sa gilingan. Kagaya ni Jack, masipag din siyang nagtrabaho. Nabalitaan kong malapit ka nang umalis. Nakakalungkot namang isipin niyon. Marami po ako natutunan sa inyo, pati na rin po sa mga magsasaka. Walang hanggan po ang pasasalamat ko. Isa kang mabuting binata. Meron akong ibibigay sa'yo. Dinala si Leo ng may-ari ng gilingan sa isang liblib na kwadra kung saan makikita ang isang buriko. Medyo naiiba po ang kwadrang ito sa lahat Napaka-espesyal ng buriko na ito. Hindi ito nagbubuhat o nagdadala, pero magaling to sa isang bagay. Brickle bread. Inalog ng buriko ang kanyang sarili at nagbagsakan ng ilang barya. Nang bumagsak ang mga ito sa lupa, hindi makapaniwala si Leo rito. Naku po! Ginto po ba ito? Oo naman, nagtrabaho ka ng mahusay kaysa sino man dito at karapat-dapat ka sa regalong ito. Naku po, makakatulong na po talaga ako sa pamilya ko. Maraming salamat po. Kinuha na ni Leo ang mga gamit niya at hawak-hawak ang buriko, nagsimula na siyang maglakad para umuwi. Napadaan siya sa parehong bahay panuluyan at nagpa siyang magpahinga ron. Ako na ang magtatari sa buriko mo. Hindi na po, salamat. Ako na lang po mismo ang gagawa. Kakaiba ito. Siguro mahal na mahal niya ang buriko na yun. Nang gabing yun matapos maghapunan, napagtanto ni Leo na kulang ang pambayad niya. Kailangan ko lang po ng ilang barya. Kukuhanin ko lang po. Ito. Nagtataka nakatingin ang tagapangasiwa. Nang umalis si Leo, bitbit ang tela ng mesa. Anong binabalak niya? Naglakad palayo si Leo sa kwadra nang hindi na malayang sinusundan siya. Ayan! Brickle bread! Inalog ng buriko ang ulo niya at kaagad, bumagsak ang mga gintong barya sa tela. Nakakamangha. Ano kayang klaseng hayop ito? Kailangan kunin ko ito. Nang gabing yon, tahimik na pinalitan ng tagapangasiwa ang mahiwagang buriko ng isang normal na hayop. Siguradong yayaman na ako. Pagsapit ng umaga, umalis na si Leo para umuwi dala ang ipinalit na buriko. Matutuwa talaga si Ama pag nakita ka. Hindi nagtagal narating din ni Leo ang bahay at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Nakauwi na pa ako, Ama. Oo nga naman. Nakikita ng mga mata ko. Teka kapatid, ano problema? Nako, wala naman. Siya nga po pala, Ama. Tignan niyo po ang dala ko. Sinabi ni Leo sa kanyang ama ang tungkol sa mahiwagang buriko. Nagdududa si Henry nang tingnan ito. Pakiramdam ko, niloloko niyo ako, mga anak. Ano po? Bakit po? O sige, patutunayan ko. Brickle bread! Brickle bread! Kung ganun, talaga namang may magandang katangian. Ang isang burikong ito. Hindi po! Dapat po may nagbabaksakan pong barya sa kanya. Malungkot na tiningnan ni Leo ang nakakaawang buriko. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngayon nagtatrabaho bilang manunugtog ng plauta ang pangatlong anak na si Clarence sa isang lungsod. Palagay ko maganda ito. Subukan ko nga. Magaling, Clarence. Ilang buwan ka palang nagtatrabaho rito. Di ako makapaniwala nga alis ka na. Naging masaya po ako rito. Pero kailangan ko pong bumalik sa pamilya ko. Ay, hintayin mo ako rito. Ano kaya yun? Heto, para sa'yo yan. Sabihin mo lang, tumunog ka, violin. O sige po,
tumugtog ka, violin. Napakagaling po! Ngayon sabihin mo, magingay ka, violin. Lakasan mo, violin. Ah! Huminto ka, violin. Isa po itong magandang regalo. Magagamit mo tong violin para takutin ng sino mang manggugulo sa'yo. Ganun po ba? Tunay na magagamit po ang regalong ito. Salamat po. Pahahalagan ko po ito. At hindi nagtagal, pauwi na rin siya sa kanila. May natanggap si Clarence na liham galing sa mga kapatid niya tungkol sa mga karanasan nila sa bahay panuluyan. Ito nga siguro yun. Alam ko na ang gagawin ko. Nang hapunan, umupo si Clarence kasama ng iba at kinuwento ang tungkol sa paglalakbay niya. Sapat na lakas lang upang marinig ng tagapangasiwa. Alam niyo po ba? Marami na ako nakikitang nakakamangha sa paglalakbay ko. Isang mahikang lamesa, hayop na nagbibigay ng kayamanan, mga ganung bagay. Pero karaniwan lang ito. Meron ako ritong nakakamanghang nahanap sa dala kong bag. Isang pambihirang bagay. Nakinig ang tagapangasiwa rito. Ika-pangatlong beses na akong siswertehin ah. Siguro ang artikulong ito ang pinakamagandang bagay. Nang gabing yon, sinubukan ulit ng tagapangasiwa ang swerte niya. Nasaan na ang... Ayun! Teka. Ano ba? Sa akin na yan! Mag-ingay ka, violin! Lumabas ang violin galing sa kama at tumugtog ng napakaingay na tugtog. Ano ba? Hindi! Hindi ito maaari! Patigilin mo yan! Aray ko! Aray ko! Tiningnan ni Clarence ang violin na hinahabol nito ang tagapangasiwa hanggang sa wakas, Huminto ka, violin! tumigil ang tugtog nito. Bakit mo? Ibalik mo ang buriko na nagbibigay ng ginto at ang mahiwagang lamesa sa akin. Ano? Hindi maaari! Kung hindi... Hindi, wag! O siya, sige! Ibibigay ko na! Ibabalik ko na sa iyo! Pakiusap, wag mo lang patugtugin ulit yon! Oh, kamusta mga Ang mahiwagang lamesa! Ang buriko ko! Ay nako, nag-alala rin ako sa inyo, no? Maligayang pagbabalikan ako! Masaya po kung may tao pa palang nagmamahal sa akin. Ama, tignan niyo po! Hulaan ko kung ano, isang mahiwagang bag? Isang mahiwagang violin po, Ama. Ito po, ipapakita po sa inyo. Tumunog ka, violin. Lumabas ang violin at tumugtog ng napakagandang tugtog. Di makapaniwala si Henry dito. Ipinakita rin ni Jack at Leo ang kanilang mga regalo at naniwala na si Henry sa kanila. Kung ganun, hindi ko akalain na totoo pala lahat ng ito. Paamanid mga anak ko kung hindi ko kayo pinaniwalaan agad. Wala pong problema, Ama. Buti na lang po ligtas na nakauwi si Clarence. At ngayon, makakapagpahinga na po kayo na mabuti. Di nagtagal nagpatayo ang magkakapatid ng magandang bahay at pamumuhay. At sa bago nilang kasanayan, binago nila ang buong bayan para sa ikagaganda nito. Si Leo ang sumagot sa lahat ng gastusin sa bayan at tinulungan ang mga mahihirap. Bibilang ko po kayo ng mga bangka para mapabuti ang inyong pangingisda. Sinimulang ayusin ni Jack ang mga gusali at bahay sa bayan. Maayos na po ito. Maraming salamat sa iyo, Jack! Naging tanyag si Clarence sa pagtugtog para sa mga hari at reyna. Gayunpaman, nasisihan siya sa paggamit ng kanyang kakayahan para sa kaligayahan. Ang galing! Ay, napakaabala natin sa araw na ito ah. Jack, bilisan mo at nagugutom na ako. Kung makapag-utos talaga mga bunso, nagugutom na rin ako. O siya, sige.
Maliit na lamesa, lumabas ka. Hindi ako sanay sa ganito. Kayong mga anak ko, talagang pinapasaya niyo ako. Madalas. Masaya talaga siya. Pinalaki ang tatlong magkakapatid upang maunawaan ang kabaitan, katapatan at tiyaga. Talagang nagdadala ng mahusay na gantimpala sa buhay ang may mabuting kalooban.